Tama, biyahe na tayo. Uy! Na. Langanin yung dito ng sir, nasa crossing. Tara guys, samahan nyo ito at magmo-movie tayo. Samahan nyo sa lansangan. Ayan. Itong ginagawa ko pagkatapos ko sa duty bilang isang security guard ito, kumukuha tayo ng extra income. Siyempre, yung ating kita rin dito sa trabaho natin bilang isang security guard hindi pa rin sasapat, lalo't meron kang pinaaral na dalawang anak mo, lalo't ikaw lang ang inaasahan. Kaya eto, kailangan natin ng konting pagkukunan pa rin para matustusan yung mga pang-araw-araw at mga kailangan sa araw-araw. Pagkatapos ko mag duty, itong gagawin ko. Babiyaya ako miski mga 5 takbo lamang. Yan, ibuking na meron na akong customer. Si ma'am. Wala ko lang head meeting. Kasi nga naalala ko minsan na nung panahon na isa lang ang trabaho ko, nakapokus lang talaga ako sa isang trabaho. Siyempre, lahat gagawin mo para maging maayos yung performance mo. Mahirap pagka isa lang yung trabaho mo na inaanuhan mo. Pag natanggal ka, kahit anong galing mo sa trabaho, kahit anong sipag mo, pag dumating yung punto na magkaroon ka ng problema, bigla kang matanggal o kaya magbawas ng tao. May pagkunan ka man ng trabaho, medyo matatagalan. Ay, nakaw. Ik na ako dun Sir, nasa crossing. Pagkukunan ka ng trabaho, katulad dito. Pagka-advise ko sa mga merong may motor, pwede naman kayo mag extra income. Lalo ganito. Pag may motor kayo, pwede kayong sideline. Siyempre, bago mo ito gawin, siguro din mo rin na kaya talaga ng katawan mo. Wala. Ako, talagang pinagtsatsagaan ko na lang to para sa dalawa kong anak. Para sa kanila. Wala na ibang aasahan kundi ako. Kailangan talaga natin magtiyaga para sa kanila. At para na rin hindi nila madanas yung dinadanas ko ngayon. Kaya kumukuha tayo ng gantong uri ng trabaho extra para ipandama sa nila, para pag-aral sila ng maayos na hindi naman habang buhay ganito na lang. Siyempre, yung mga anak natin ang ating pag-asa. Kaya tayo nasa likod lang tayo nila. Kahit mahirap yung trabaho natin to, sige lang. Kaya minsan napapaisip ko sa ibang mga rider ko ng mga kasamahan pag nakikita ko sila sa lansangan, ulan at arawan, talagang saludo talaga rin ako. Sa bagay sa akin naman, hindi naman talaga to full time Pag may extra oras lang ako yan, tumatakbo ko. Kaya sobra din ako mahanga sa ibang mga rider. Kahit alam ko na mas na kumapit ka ng manibela sa uri ng gantong trabaho, ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay na. Bakit? 2 gulong lang naman yun yung sinasakyan mo. Isang pagkakamali mo lang, huwag naman sana mangyari. Basta
Sabi talaga ako sa mga ka-rider ko. Mapa Move It, Joyride, Angkas, Lala Move, o Grab, o ano pa man yan. Basta itong hanap buhay na tong pinagkukunan galing sa lansangan. Yun, naalala ko tuloy nung ako'y bata pa ako. Nung bata pa ako, edad ko mga 19, 15, walang inisip ako no, kundi gala, tulog, gala rito, gala dyan. Ngayon, nang nagkaroon ng pamilya ako, naisip ko lahat mga sakripisyo ginagawa sa akin ng aking mga magulang na ganito pala mag-iisang magulang gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Naalala ko noon, nung bata pa ako, wala kang inisip kung hindi sarili mo lang, pagkagising mo. Hindi ngayon ko talaga na realize na ang hirap na ginagawa ng mga magulang sa atin. Ngayon, sa na rin ako magulang, kailangan talaga pagbutihin ko rin para hindi sila matulad ng mga bata na nandyan sa lansangan, na dyan na lang sila matambay, gumagawa kung ano-anong ginagawa sa lansangan. Nakikita ko na ng mga malimos. Yun ang pinakayaw ko mangyari sa kanila. Kaya sabi nga daw nila, kung ano daw yung hirap na tinatamasa mo ngayon, ikaw daw ang may gawa niyan. Kasi yan ang buhay na ginusto mo. Pero kung ang buhay mo daw ngayon nagsusumikap ka, balang araw daw matatamasa mo din yan. Kung hindi man ikaw, hindi mo mamatamasa yan ngayon, kahit para sa anak mo na lamang. Basta ako, porsigido ako magtrabaho para sa dalawa kong anak na pinapaaral. Dahil sa lalo't ganito na ako lamang ang inaasahan. Single father na tumututok sa akin dalawang anak sa pag-aaral nila. Gusto ko itaguhit sila, marating nila yung mga pangarap nila. At paano may pagmalaki nila na yung kanilang magulang ay ginawaan lahat. Pinalaki sila ng maayos at lahat ng biyayang natatamasa nila ay galing sa mabuti. Hindi sila pinakain ng galing sa masama upang lalamang sa kapwa. Ganyan ko sila pinapakitaan na pasalamuha sa mga tao na tama yung kanilang ginagawa, hindi na nga kabiyado. Kaya kahit ganito kahirap, pinipilit ko at nag-enjoy din naman ako sa buhay ko na kung anong meron ako ngayon. Dahil pag nakakakita ako sa lansangan ng mga tao na pulubi, o kaya mga tao na nasa lansangan na nakahiga sa kalsada, mga kabataan na naglilimos, papaisip ako sa aking sarili na napakaswerte ko pa pala. Buo yung dalawang paa at kamay ko. Napakaswerte ko dahil binigyan ako ng kakayahan ng Panginoon na gampanan ng tama para sa pamilya ko. At lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit ganito yung buhay ko, naandyan pa rin siya sa likod ng aking mga problema. Sa likod ng aking mga problema, naandyan siya na
Hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Nakakala lang ng iba, kung tumatawa ako, ngumingiti ako sa harap ng camera, masaya na ako. Pero hindi, kinakaya lang natin to dahil may pangarap tayo. Hindi man ang pangarap ko para sa akin. Pangarap para sa aking mga anak. Para sa kanilang kinabukasan. Nagagawa ko ang lahat ng ito kahit ako'y naghihirap dahil sila ang inspirasyon ko. Sila na lahat ng mga taong nakapaligid sa akin na totoo na nagmamahal sa akin. At kung sino man yung tao na nagpapahalaga sa akin ay ganun ko din siya pinapahalaga. Lalo rin sa kasama ko ngayon, sa anak ko. Sila, kaya nagkaroon ng kulay ang buhay ko. At kaya nagagawa ko itong lahat dahil sa kanila. Minsan nga napapaisip na lang ako na napakatalinaga talaga ng buhay ng tao. Minsan akala mo puro saya lang. Ikaw ay bata pa, akala mo puro saya lang ang kabataan. Gala dito, gala doon. Pero pagdating mo na magkaroon ka ng pamilya, doon mo na may isip lahat. Unti-unti mababago yung pananaw mo sa buhay. Lalo't sa katulad ko na single father na basta tayo tuloy lang sa hamon ng buhay. At minsan nga, isa sa mga video ko may nagsabi sa akin bakit pa daw ginagawa ko para yung pagbablog ko. Ano daw makukuha ko rito sa pagbablog na to? Wala naman daw mapapala dito. Puro kung ano-ano sinasabi sa akin. Pero ngayon ko napakita sa kanila na kahit ganito yung vlog kong to, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, ginagawa ko to hindi para sa akin o para sumikat. Ginagawa ko to, sinishare ko para balang araw makita pa rin ng mga anak ko na ganito yung ginagawa ko para sa kanila. Ganito yung ginagawa ko, trabaho, para magsumikap para sa kanila na silang inspirasyon ko. At meron akong isang masayang alaala na kung sakaling wala na ako, maalala pa rin nila ako. Isang parang diary na nakatatak dito. No nga pala, nagpapasalamat pala ako sa mga kaibigan ko na dito na walang sawang nakasuporta kahit ganito lang yung video ko, na andyan kayo. Papasalamat po ng buong puso sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin video. Na kahit ganito lang yung video ko, simple lang, nandiyan pa rin kayo nakasubaybay sa aking channel. Basta tayo tuloy lang sa hamon ng buhay para sa kinabukasan, para sa hinaharap. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Kung hanggang saan maabot ang video kong ito. Kung hanggang saan makakarating yung aking pagsumikap na to. Gusto ko na i-share lang sa inyo na sabi daw nila pag daw may problema ka, tuloy mo lang daw yung huwag ka raw hihinto sa mga pangarap. Dahil ang pangarap daw ay hindi daw tinutulugan. Tuloy mo lang. Kung once na ikaw daw napapagod, mapahinga ka lang. Pagkatapos, laban ulit. Ganun lang. Ganun lang naman ang buhay
dumating nga sa akin yung time na karoon din ako ng matinding problema, pagsubok. Pero ito pa rin, nandito pa rin ako, nakatayo pa rin ako. Dahil nandiyan sila, mga taong nakapaligid na nagmamahal sa akin. Kahit dati noon, nasa malayo sila sa akin, ay walay. Sila pa rin yung nag-inspiration ko para lumaban sa hamon ng buhay. Ika nga daw, ang pangarap daw ay hindi sinusukuan. Laban lang. Hindi mo raw makakamit ang tagumpay kung susuko mo daw. Pag daw sumuko ka, talo ka na raw talaga. Muna tayo ng MOR habang nasa biyahe. Sa akin, wala ka. Ako ang nagpaaral sa'yo. Anak lang kita. Ito na nga siguro ang pinakamasakit na panunumbad na narinig ko mula mismo kay mama. Ang ipaalala ng paulit-ulit ang utang na loob na kailangan kong bayaran habang buhay. Ouch. Kumusta na, Dan? Gusto ko lang mag-share sa'yo. Ako si JM, short for John Michael. Laking Tondo. Panganay sa tatlong magkakapatid. Nakapagtapos ako ng college dito sa Manila. Full scholar din ako kaya halos walang gasto sa akin sila mama at papa. Average family lang din kami. Yung tipo, drama, marami ka kung hindi magpapanatapot ang parents ko, wala kaming makakain. Medyo Kung anong nakakalood meron, yun habang nakikinig. yun ang pagsasaluhan. Minsan pa nga, kanin at mantika na may konting toyo ang magtatawid sa gutom namin ng ilang araw. Grabe, no? Kung tutusin, mas masarap pa ang kinakain ng aso ng kapitbahay namin kaysa sa pamilya ko. Ang tatay ko po ay isang foreman sa construction. Kung walang offer na racket sa kanya, wala rin talaga kaming income. Si mama, nag-home service ng manicure at pedicure. Sa ganitong paraan kami binuhay ng mga magulang namin. Bata pa lang ako, namulat na ako sa buhay na meron kami. Ako ang unang saksi sa tiyaga at diskarte ng mga magulang ko. Kaya nangarap ako ng mataas para sa kanila. Akala ko dati na once na makapagtrabaho na ako, ay mas magiging okay na ang lahat. Kasi syempre, makakatulong na ako sa pamilya. Wala nang kaba kung saan kukuha ng pagkain sa araw-araw. Mababawasan na kahit papano ang mga utang namin. Kaya naghanap agad ako ng trabaho pagka-graduate ko last year. Nung natanggap ako bilang isang IT support specialist sa isang ospital dito sa Manila, grabing pasasalamat ko kay Lord. Inisip ko na agad ang mga bibigyan ko sa unang sahod ko. Magsasamling kami ng family ko. Kasi matagal na namin gustong itry yun. Feeling ko talaga ang dami ko ng pera kasi trabaho na ako eh. Ang yabang ko pa nga sa mga barkada ko. Sabi ko pa, magpapainom ako pag nakuha ko na ang first salary. Ang dami kong gustong gawin. Pero ito na nga, sahod is coming, but bills are waiting. Literal na dumaan lang sa palad ko ang pera. Alam mo kung magkano na lang natira sa akin? 1,500 pesos na pagkakasyahin ko pa sa loob ng 15 days. Yun lang. Ano? Dan, noong una pa lang sinabi ko na sa pamilya ko na ako nang bahala sa lahat ng expenses namin sa bahay. As in, lahat. Tamang pakinig habang nasa biyahe. Nag-grocery din ako every cut-off. Ako na rin na nagbabayad ng tuition ang sumunod sa akin since senior high na yun. Pero yung baon nilang dalawa, ng bunso namin, pinasolo ko na kina mama at papa. Alam mo, bilang panganay, masarap sa pakiramdam na nabibigay mo ang pangailangan ng pamilya. It brings me a sense of fulfillment and purpose. Naalala ko yung sinabi sa akin ng mama na nag-aaral pa ako. Sabi niya, mag-aral ka ng mabuti para pag nakatapos ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero ngayon, ang hirap pa lang gawin.
Sa realidad, pakiramdam ko parang mali ang unahin ng sarili. Ganun kadali. Lalo na ngayon na hindi na halos nagtatrabaho ang parents ko. Siguro para sa kanila, natapos na ang obligasyon nila sa pamilya nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kaya wala akong choice kundi ako ng responsibilidad na maging tagapagtaguyod ng pamilya. At tagapagmana ng utang, problema, sama ng loob, at responsibilidad. Kaya nga parang mas nararamdaman ko yung pressure sa balikat ko kaysa sa pananakit ng likod ko. Kung pwede lang sanang isoli itong adulting na to sinoli ko na. Pero kanino? Sa isip ko, habang bata pa ako, kailangan kumayod na kumayod. Kung pwede pang pasukin na yung mga racket, G ako dyan. Pinipressure na rin kasi ako ni mama Laging nagpaparinig na matanda na sila ni Papa at kailangan nila magpahinga sa pagtatrabaho. Hindi naman yung gusto ko at alam ko darating din kami dun. Pero hindi pa ngayon. Mahal ko ang pamilya ko, kaya talagang sila ang uunahin ko. Nakakalungkot lang na parang masyado nila akong pinipressure. Alam naman nila hindi ganun kadaling kumita ng pera. Wala na nga akong time para makapag-hangout sa mga kaibigan ko kasi every time na susubukan ko, bigla akong sasampalin ng kahirapan, mga responsibilidad at obligasyon. So, eto na nga. May gustong-gusto akong camera kaya pinag-ipunan ko talaga siya. Second hand, pero okay pa. Gusto ko kasi maging photographer kaya kailangan ko pabili yun. Mega tipid yung ginawa ko dan. Umiiwas sa mga yaya ng mga katrabaho, titipirin pa ang stick ng kape hanggang umabot sa 5 tasa. Bigil ang gastos ko para doon. Dahil para sa akin, yun na yung pinaka-reward ko sa sarili ko. 12K plus yun, so nabili ko naman siya kagad. Sagad na ang budget ko pero masaya ako dahil ito kasi yung unang beses na may pinili ako para sa sarili ko. Iba pala yung feeling na nakikita mo yung bunga ng pinaghirapan mo, no? Parang gaganahan ka palalo magtrabaho para paunti-unti ay may pundar pa. Dumating yung time na naglambing ng washing machine si Mama para raw hindi na malakit yung kamay niya sa paglalaba. Nung time na yun, hindi ko na ibigay kasi wala talaga akong pera Bigla nagalit sa akin si Mama. Sinumpatan niya ako. Inuuna ko raw yung sarili ko. Madamot at malulugaw ako. Nakabili ako ng camera pero itong washing machine na makakatulong sa amin, hindi ko mabili. Nagulat ako syempre. Saan ang galing yun? Napatulala na lang ako and I was like, anong kasalanan ko? Minsan ko lang natanggihan ang sama ko nakakit na anak. Niwala nga ako narinig na, thank you, every time nag-aabot ako ng pera sa kanila. Hindi ba nila na-appreciate yun? Doon ako nakaramdam ng pagod. Gusto ko na lang iwanan lahat ng responsibilidad. Gusto ko huminga muna ng saglit. At pag-uni-uni kung tama pa ba ito. Sa mga ganitong pagkakataon ako napapahiyakin. Yung ginagalingan ko naman sa pagtulog pero hindi pa rin pala sapat. Ang hirap bumabalik sa akin. Gusto ko rin namang makaramdam ako ng suporta. Alagaan. Ako naman yung kumustahin. Ako naman. Sa pamilya ko, hindi sapat na mahal ko lang sila. Dapat, may ambag ka para importante ka. Dito ko napatunayan na hindi ang nakaturing sa akin ni Mama, kundi retirement plan. Minsan napapatanong din ako sa sarili ko kung bakit o hanggang kailan ko ba ito gagawin para sa kanila. Oo, mahal ko ang pamilya ko. And I am willing to go the extra mile for them. Para matawag ako pamilyang anak. Kailangan unahin ko sila. Dahil kung hindi, lalatagan ka nila ng listahan ng utang na kailangan mong bayaran simula ng ipinanganak. Kaya nakakapagod. Dahil hindi ka pa man nakakaangat. Lubog na lubog ka na. Siya na meron ako ngayon. Malayo na kaya yung narating ko. Pero at the back of my mind, paano if wala akong ginawa para sa kanila? Nasaan kaya sila?
Alam mo, mula nung nasumpatan ako ni Mama, hindi niya na ako kinitipo. Yun lang. Actually, Dad, naramdaman ko na sobrang laki ng expectation ni Mama sa akin mula nung nag-work ako. Okay kami ni Papa eh, pero siya hindi. Siya kasi yung tipo na pag hindi nasunod yung gusto, susumbatan ka niya. Lahat ng ginawa niya para sa atin, sinusumbat mo pag nagagalit siya. Kahit yung dating pagkakamali ko, Sarap pakinig ng drama. Pagka ganito, habang nasa biyahe ka. parang she's just Maliwalas having a yung bad daan. day. Tapos lahat na ng masasakit na salita ay marinig ko sa kanya. Wala na siyang pakialam kung manghihina ka ba o Ang takbong alalay lang ba? sa'yo. Parang Diba nilalas sabi, mo yung takbo ng ang ina, ang motor mo inuunahan. na pero papaya bakit ka. parang Bluetooth speaker naman dito sa amin? Full blast pa ang volume. Minsan, umiinit na rin yung tenga ko pag naririnig ko yung boses niya eh. May mga oras nga na kahit hindi naman siya galit, natatakot ako sa kanya. Nakugulat, pag-ibigla. Ganun na yung naging epekto sa akin ng mga pananampalit niya. Naalala ko, sabi sa akin ng kaibigan ko, walang karapatang manumpat ang mga magulang sa anak kasi una pa lang, responsibilidad at obligasyon na nila yun. Hindi sila dapat humingi ng kapalit. Pero para sa akin kasi, gusto kong suklian lahat. Pero, unti-unti pa lang since nag-uumpisa pa lang ako. Gustong-gusto ko silang dalhin sa pag-angat ko. Sino ba namang anak ang ayaw umasenso ang pamilya, di ba? Pero, hindi ko magagawa yun kasi si Mama, siya mismo yung humihila sa akin pababa. Saklap. Ang hirap umuwi sa isang bahay tapos sobrang bigat ng pakiramdam mo. Palagi na nga lang ako nakakulong sa kwarto eh. Palagi nag-iisip ko ano ba dapat gawin. Eh ang mas mahirap pa, yung utak ko yung kalaban ko. Eh, hindi ko naman magawang manumpad sa nanay ko. Hindi ako ganun. Hindi ko magagawa yun. At yun yung nagpapalala ng ulo sa ulo ko. Hindi ko maipagtanggol ang sarili ko dahil konting pakikipag-usap ko lang sa kanya tungkol sa mga bagay na ganito, ganyan. Nakaramdam niya, nagmamalaki ka na. Feeling niya mayabang ako porket may pera na ako o kaya inaatake ko siya. Ayoko umabot sa oras na ako naman yung sasabog kasi baka kung anong masabi ko eh. Kaya hanggang kaya ng utak at damdamin ko, kakayanin ko to. Pahinga muna tayo. May isang beses sa office nagayayaan yung Pahinga mga muna trabaho. tayo. Nakain. Coffee raw. Muna tayo. Tapos merienda after work. Sakto kasi may day Friday eh. Walang kakaba-kaba sabi ko, G, sige. Muna tayo, guys. Eh gusto ko rin makatikim ng masarap na kape.